Pa natin noong nakarang linggo, tayo po ay magsisimula na ng panibagong aklat sa Biblia. No? At ang ating pong pag-aaralan ay ang aklat na ito. Sabi niyo pa, ano po ba yan mga bulate? Ito po yung original na pagkakasulat ng titulo sa wikang Hebreo ng aklat na pag-aaralan natin. No? Ang basa po dito ay yan. Ito pong pagano, di ba? Naalala niyo po, pag-ano po ang basa, no? So, ang basa po dito ay Ben. Ito pong mauna. So, ito po yung letter B sa wikang Hebreo, kaya B. Ito po yung letter E lang kapag nakalagay dito sa baba. Letter E na dito lang. Ganyan ang kaliit, ano? Tapos kasunod po niyan, mid. Ito po magkarutong, mid. Kaya ito, kung gano'n, ibig sabihin, magkarutong po itong dalawang letra na ito, no? Yan po ay mid. So, dalawang letra po yan. So, ito yung parang letter M. Ito po ang letter B nila, no? Tapos ito po yung letter I. Kaya magkakaluto po yung dalawa. Benit ba? Tama pa yung aking. Benit. Tapos ito po ulit, dalawang letra. Ito po yung R. Tapos ito po ulit yung B. Tingnan nyo, magkapareho po. Pareho po yung B. Kaya ito pong dulo ay ba. Pag ano po ba? Ito po yung B, A, R. No? Kaya ang basa po ay Benit ba. No? Ano po ba ibig sabihin ng Benit ba? Yan po ay isang phrase na hindi lang po yan basta isang salita. Ano po ang ibig sabihin ng Benit ba? Ibig sabihin po niyan ay in the desert. Ibig sabihin po ay sa disyerto, nung sila po ay naroon sa disyerto. Palagay ko po, isa po ito sa mga tema ng aklat ng Book of Numbers, no? Para ibang anggulo naman po yung makita natin. Kasi yung wikang English po at Tagalog, ang tawag natin ay numbers, mga bilang. Ano po yung para i-highlight sa atin yung titulo na ito? Ang makikita po sa atin, kasi bahagi po ng aklat na iyan, yung nangyaring census. No? Ano bang ginagawa kapag census? Nagbibilang na populasyon. No? Kagaya sa panahon natin yan. Totoo naman po nandoon yan. Pero hindi lang po pagbibilang ng populasyon na nangyari. Naalala din po sa bahagi yan ng aklat ng Torah. Yung kanilang kalalagayan mo sila ay nandoon sa disyerto. Ano yung mga nangyari? Kaya hindi lang po census ang makikita dyan. Ano ang ginawa ng mga Israelita sa disyerto? At maalala ninyo, gano'n sila katagal sa disyerto? Gano'n katagal? 40 years. So dito po malalaman bakit sila nagtagal doon, bakit sila inabot ng 40 taon. At bakit mayroon sa kanila hindi nakarating sa lupang pangako. So dito po yan makikita sa aklat ng mga bilang. Magamat makikita ninyo sa simula pag binuklat ninyo kahit yan sila ninyo. Tignan niyo po yung chapter 1, silipin na ninyo. Anong makikita ninyo? Sampulan niyo po. Di ba? Unang sentence. Ano po sample ng mga nakalagay? Halimbawa anong verse ba pwede natin tingnan? Yan, sige po, halimbawa po yung verse 19 po. Sige po, patingin. Tingnan po natin 19 hanggang 21. Ginawa nila ito sa ilang na sila ay ayon sa utos ni Yahweh. Sige, 19 to 21 po. Sige, diretso po. Ito ang kanilang naitala. Yung 3 po sa kabilang father. Sige po, pakikulit. Ruben, Simeon, Gad, Judah, Issachar, Zebulun, Ephraim, Manasseh, Benjamin, Dan, Asher, Efraim. Ilan ba yun eh? Parang iba? Parang magdabikit po yung 29-43. Nandito positive father. Tapos yung nakalagay na po, TV at Mila. Nagpatingin nga po. Ako nakaganiri po. Tingnan niyo po, tamad na. Yung sa yung Biblia. Pinilagay na talaga yung numero. Ay, ito po. Sige po, kayo po magbasa. Tingnan niyo po yung Bible niya. Ginawa nila ito sa ibang Sinai, ayon sa utos ni Yahweh.
ito ang kanilang naitala. Sa lipi ni Ruben na nagpanganay ni Israel ay 46,500. Sa lipi ni Simeon ay 59,300. Sa lipi ni Gad ay 45,650. Sa lipi ni Huda ay 74,600. Sa lipi ni Isakar ay 54,400. Sa lipi ni Zabulon ay 57,400. Sa lipi ni Ibrahim ay 40,500. Sa lipi ni Manasseh ay 34,200. Yan. Sa lipi ni Benjamin ay 35,400. Sa lipi ni Dan ay 52,700. Sa lipi ni Azer ay 41,500. Sa lipi ni Neftali ay 53,400. Lahat ng lalaki sa Israel mula sa 20 taon pataas ay kinalangan ni Moises at Aaron sa tulong ng mga pinuno ng mga bawang Egypt at ang kabuuan ay 603,500. Yan. 603,000. Yun po ang binigay na bilang. Ano? So, mamaya tingnan po natin yung sinasabi ng mga komentaryo. Yan. So, makita po ninyo talaga may bilang sila, no? Na kung ilan yung kanilang lahi. Tingnan ko po sa original na wika pagka mamaya para mapag-usapan natin sa susunod na linggo kung ano po yung itsura sa original, no? Kasi yung halimbawa yung Biblia kung Tagalog ay sinamarize na. Dito po sa English ay may mga salita pa po nakalagay, no? Parang may mga detalye po baka hindi ko po alam kung alin po ba yung mas tama. Ano baka may ganda dito o baka may napawasan. Tingnan po natin kung alin ang mas tama. Ngayon po ay tingnan po natin yung bago po tayo magpatuloy sa pagbabasa ng mismong mga kabanata, kagaya po ng ginawa natin sa mga unang libro, tumingin po muna tayo ng parang bird's eye view, ano? Ano po ba yung mga nilalaman ng librong ito para ma-introduce po tayo, no? Para alamin po natin kung ano yung makikita natin bago tayo magpatuloy. Ngayon, sino po ba yung mga pangunahing tauhan sa aklat na ito? Siyempre, hindi po mawawala, nandito pa rin po si Moises, no? Sapagkat, saan po ba siyang aklat mamamatay? Sa may 5 aklat ang Torah, no? Ito yun. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Saan siya mamamatay? Deuteronomy. Sigurado na po kayo? Final answer na yan? O doon ba sa Deuteronomy o ibang libro pa? Sa aklat ni Joshua? Mamili kayo. Sa aklat ni Deuteronomy. Yan. Deuteronomio. O letter B sa aklat ni Joshua. Deuteronomy. Sige, hindi ko na muna sasagutin. Malalaman natin kapag natapos natin yung aklat ng Deuteronomy. Kaya assignment yan, tingnan nyo pag-uwi. Huwag nyo ngayon tingnan, ano? Tingnan nyo kung saan mamamatay si Moises, ano? Yan. Bali nyo, wala dito, baka may letter C pa dapat. Ano ba susunod na aklat sa aklat ni Joshua? Hindi, mga isang libro lang ba yun? Magiging dalawa pa yung pagpipilian natin. Unang aklat ng hukom. Ba't tinignan mo na, bawat patingnan, hindi pa. Hindi, nagot mo yung Josue. Okay, sige. Kaya ikalawa, sino ba si Aaron at Miriam? Magkaano-ano si Aaron at si Miriam? Magkapatid. Tama ba? Magkapatid? Di ba sila yung magkapatid? Magkapatid. Oo nga. Pizza nila. Sige, babalikan natin. Nalito na rin tuloy ako. Oo, magkapatid nga si Moises at Miriam dahil si Miriam yung tumingin. Di ba siya yung sumilip nung pinaamod ng nanay yung bata? Balikan nga natin ito bago tayo magkalito. Sa aklat siya ng Deuteronomy. Alam ko po, nabanggit ko na ito kasi di po ba't pinag-usapan natin dati?
Ang tradisyon, si Moises ang nagsulat ng 5 aklat. Diba? Ng Torah. So yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Itong 5. Pero ang tanong, paano mangyayari na si Moises ang nagsulat kung sa dulo ng aklat ng Deuteronomio, siya ay namatay na. No? Kaya isa yun sa mga pangunahing dahilan bakit sa panahon natin ngayon, hindi na natin talaga tinatawag na ito yung mga aklat ni Moises. Pag may binuklat po kayong lumang Biblia, na ito po yung Katoliko ha, makikita ninyo the first, unang aklat ni Moises, Genesis. No? Kasi yun yung paniniwalang tradisyon ng araw. Si Moises ang nagsulat nito. Pero mas nakita natin na hindi naman. Kaya sunod ng mga tauhan si Josue at si Caleb. No? Joshua at Caleb. Dapat isang propeta si Balaam. Sunod po ay si Korah at Eleazar. Makikilala po natin sila sa susunod na araw. Ano pong mga lugar yung kanila pong pinuntahan, ano? So, mayroon pong 3 lugar na ibinibigay sa atin. Una po ay sa bundok ng Sinai, no? Kaya kasama na dyan yung lupain sa baba ng bundok ng Sinai, no? Dahil, kagaya na sinabi ko, mayroon pong tinatawag na Sinai Peninsula. So, yun yung nakapalibot na lupain sa Sinai. At ano kung ano na lugar na yung mabundok, ano? Kaya hindi ko rin alam kung paano talaga nila nalaman kung ano yung bundok ng Sinai, no? Bulubundukin po yung lugar na yun, pero di po katulad ng bulubundukin ng Sierra Madre. Lahat po ng bulubundukin, di ba napakita ko naman na po yung larawan ng nakaraang taon, ano? Lahat yun ito yung lupa lang, no? Ibig sabihin, ano talaga makita ko. Pero iba-ibang bundok yan, magkakasabi hindi yun meron. Kaya yun po sa bundok ng Sinai. Sunod pong lugar na mababanggit dito ay tinatawag po Kadesh. At ikatlo po ay yung Moab. Ito pong Moab, ito na po ang lupain na nakaharap. Ito po ay nasa bandang Jordan po ngayon. Kaya ang tawag po dyan ay isang kapatangan, Plains of Moab. Ito po yung nakaharap bahagi ng Jordan. Wala kahit hanggang ngayon po yata parang walang tao. No? Talagang ito po ay disyertong lugar. No? Ibig sabihin, hindi rin nila ginalaw yung lupa magpahanggang ngayon kasi talagang disyerto. Hindi naman sila titira rin sa lugar na yun. At ito po yung nakaharap na sa Promised Land o sa lupang pangako. Yan. No? Kaya nagawian na nila yung lugar na ito. Pati Korah yung Korah. Korah. Yan. So yan po yung naging kanilang paglalakbay. No? Kaya ito yung sinasabi na 38 taon sa Desierto. Kasi yung ibang huling bahagi nasa Deuteronomy. Sa iba po, maalala niyo yung aklat ng Levitico. May nag-aaral po ba tayong parang pangyayari dun sa aklat ng Levitico? Sa mga pinag-usapan natin, o puro batas talaga? May kwento ba na binanggit sa atin? Parang wala pong kwento, no? Di ba lahat batas? O halimbawa na, no, pag sa katuparan ng batas. So, kaiba po dito, kaya marahil yung 38 taon sa disyerto. Kasi ito na yung kwento, ano yung nangyari sa kanila. No? Kaya maganda, pambukas ng paningin natin ito, kaya ito po yung titulo sa wikang Hebreo. No? Di kagaya pag naisip natin yung numbers, puro census ang nasa isip. Pero ito, papakita ito yung 38 taon sa disyerto. Kaya may kwento rin ito. No? Hindi kagaya ng Levitico, talagang binigyan tayo ng instruction ng mga bata. Tingnan po natin bakit po ba naisulat ang aklat na ito. No? Isa po sa paulit-ulit na mangyayari sa aklat po na mga bilang ay ang pagiging reklamador ng Israel.
Yun po ang talagang paulit-ulit, ano? Yung kanila, ang ginagawa sa yan yung kanila pong pagbubulong-bulungan. Murmuring. No, kanilang pagbubulong-bulungan. Sila ay nagre-reklamo at nagkaroon ng mga rebellion. Yan po ang talagang isa sa mga tumutuhog na tema sa buong aklat na ito na paulit-ulit na mangyayari. No? Kaya titingnan natin ano ba yung mga pagkakataon na nagkaroon ng pagreklamo ang Israel. Ano? Kaya isusulat po natin para makita niya ay talaga napakarami. Ilang kabanata po ba meron pong libro na ito? 36. Paano mo pinilang? Ang bilis mo magbilang. Siyempre, tinignan mo yung huling numero, diba? Ayaw pa umami. So, yan. Una po. Sige po, pakibasa to, no? Yan, pabilisan, magbuklat. Okay, Numbers 11, verse 1. No? Sige nga, ano pong nangyari? Dahil sa hirap na dinaranas, nagreklamo ang Ayan, nakita ninyo, nagreklamo na naman. Ano? Ano yan? Sige nga, tuloy mo, anong nangyari? Ano daw yun? dahil sa hirap na dinaranas, nagreklamo ang mga Israelita. Dahil dito, nagalit si Yahweh at binaulanan ng apoy ang isang bahagi Ako ng po, lupa. ayan po. Kaya nagmamakaawa kay Moses sa mga Israelita. At agad naman siya bumulo kay Yahweh. Hindi naman siya at namatay ang apoy. At ang lugar na iyon Tawag tinawag na? Tabera. Tabera. Sapagkat nagliyab doon ang apoy Ayan, mula. nakita ninyo, no? Kaya huwag kayong magre-reklamo sa Diyos. No? Kung ayaw hindi. Yan naman po, alam na ninyo, no? Yan ito sa larawan ng araw, no? Na ang kanyang gana. Nakita ninyo, yan. Yan ang una, no? Sige, sunod po. Yan po ay Numbers 1:11, ano? Nasaan sila? Nasa Tabera. Tabera. Kapag kayo po'y napaulanan ng asupre o ng apoy, magtitigil na ba kayo sa pagreklamo nyo? Malamang naman. Siyempre. Sige, ituloy mo, Ate Marieta. Nandun naman total nakita mo na verse 4 hanggang 6. Ang mga dayuhang sumama sa paglalakbay ng mga Israelita ay nanabig sa dati nilang pagkain at nagaya sa kanila ang mga Israelita. Kaya nagreklamo naman sila. Nagreklamo na naman. Ang sabi. Kailan pa ba tayo makakatikim ng kanin? Mabuti pa sa ito, doon ay sinisilang ang isda. At alaala ba ninyo ang pipino, pakwan, sibuyas, bawang at gulay na kinakain natin noon? Nanghihina na tayo ngayon, walang makain dito kundi ang mana ito. Ang mana ay parang buto. Diretso pa ba? Sige, tuloy. Ang mana ay parang buto ng kulanto at kakulay ng bedelelo. Ito ang laging pinupulot ng mga tao. Hinihiling nila ito o binabayo. Kapag naluto, ito'y lasang tinapay na tinangkapan ng langit. Ito'y kasama ng hamog na bumabagsak ng gabi. Nandun na lang po. Kaya nakita ninyo na may pagkain na sila. Yan. Nakita ninyo pangalawa na yan. Ano yung susulat ko lang ako hindi mo kung sa Numbers 11 pa rin, pero verse 4, magkasunod lang. Ano? Hindi masyadong natin. Lumayo pa yung konti. Numbers 12, 1 to 16. Ang bibipan na pa yung mga iyang kanan. Sino pong pwede magbasa naman? Medyo makakaka. Puputulin ko na lang po pagtapos na yun. Sinang Miriam at Aaron ay nag-usap laban kay Moises tungkol sa asawa niya sa At sabi nila, si Moises lamang ba ang kinausap ni Yahweh? Hindi ba tayo man? Hindi kaila kay Yahweh ang usapan nila ito. Si Moises naman ay mapagpakumbaba, higit kanino man nabuhay sa ibabaw ng lupa. Walang ano-ano, sina Moises, Aaron at Miriam ay tinawag ni Yahweh.
Sinabi niya, magpunta kayong tatlo sa toldang tipanan. At nagpunta na sila. Si Yahweh ay bumaba sa anyo ng haliging bulak at lumagay sa pintuan ng toldang tipanan. Tinawag niya sina Aaron at Miriam. Paglapit nila, sinabi niya, pakinggan ninyo ito, kung ang sino may nais na kiranging propeta, na pakikita ako sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Ngunit kay ba ang ginawa ko kay Moises, pagkat siya lamang ang lubos kong mapagtitiwalaan sa aking sambahayan. Kinausap ko siya ng harapan at sinabi ko sa kanya ang lahat ng maliwanag na paraan. Hindi sa pamagitan ng talinghaga, at siya lamang ang nakakita sa aking anyo. Bakit kayo nag-uusap laban sa kanya? Pagkasabi niyon, galit na umalis si Yahweh. Nang nawala na ang ulam sa ibabaw ng toldang tipanan, si Miriam ay namumuti sa ketong. Nang makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moises, kapatid ko, sinasamo kong huwag mo kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan. Huwag mo pabayaang matulad siya sa isang buhay na patay. Parang ipinanganak ng wala ang kabiyak ng katawan. Kaya si Moises ay dumaing kay Yahweh na pagilingin si Miriam. Ngunit ang sagot ni Yahweh, kung siya'y hiyain ng kanyang ama, hindi ba siya magtatago ng 7 araw? Bayaan niya siya ng 7 araw sa labas ng kampamento. Kaya si Miriam ay 7 araw na nasa labas ng kampamento. Hindi lumakad ang bansang Israel hanggang hindi nakapapasok ang kampamento si Miriam. Mula sa Hazerot, patuloy silang nagtakbay. Pagdating sa ilang ng Paran, tumigil sila. Okay po, ano? So, yan. So, tama naman po pala kanina talaga magkapatid. Kapatid din po talaga si Aaron. Magkakapatid po sila. Tatlo. Pinangalan po. Okay po. Ayan po, ano? So, nakita niyo dito, yung naging pag-aaway at rebellion ay dahil sa otoridad ni Moises. Ano, kung matatandaan niyo po kahit po sa panahon na ng Israel, ng panahon ng Panginoong Jesucristo, napakataas po ng pagtingin nila kay Moises. Ano? Kasi nga sa kanya ibinigay ng Panginoon yung kakayahan na makipag-usap ng harapan sa kanya. Diba, nagliwanag ang mukha ni Moises. Ano? Kaya dahil sa ginawang ito, at nililinaw naman na hindi naman talaga ano nga bang sabi, no? Hindi lang po basta nangyari ang mga bagay na ito dahil mayroon talagang pagkakamali si Moises. Pero ano ba ang dahilan? Bakit sila nagpupulungan na ganyan? Kasi sila po ay, ano palagay po? Yan, yun po ang dahilan. Ano? Dahil sila ay naiinig. Okay, Moises. Mga chapter po ito. 12 po. Ayan, ano? Bakit nagsiselos, ano? Dahil sa kapangyarihan ni Moises. Doon po makikita yun sa number 2. Ayan, ayan po yung sinabi, hindi ba tayo rin naman kinakausap ng Diyos? Kaya parang sinasabi po ni Miriam, bakit si Moises lang ang may kapangyarihan sa buong Israel? Ano? So ito po ay pagsiselos sa kanyang posisyon. Yung issue po sa asawa, ginamit lang ni Miriam para naman sila ay makapag-rebellion na dalawa. Ano? Pero dahil ang nanguna sa rebellion ay si Miriam, sino ang naparusahan? Nagkaroon siya ng kepo. Kaya yan. Ingat-ingat sa pagreklamo. Dahil kanila lahat ng pagreklamo, mayroong nangyari kaparusahan. Yung sa 11.4, ba may parusang ginawa? Yung sa nauna po yun, yung 11.1. Pero yung po sa pagkain. 11.4. Sama.
Ang nangyari po ay meron pong pinadala. Nahanap ko lang po kung saan pinadala yung kanya. Dahil basta binigyan po sila ng kugo, no? Binigyan ng karne na makakain. Saan yun na kugo. Okay, punta po tayo na, hindi pa po matatapos ang mga pagreklamo na ito. Punta po kayo sa Numbers 14, 1 to 38. Numbers 14. Yan, nakita niyo, ano po title po ang nilagay sa iyo? Ayan, sa kabila po ng lahat ng ginagawa ng Diyos sa kanila, no? Sila po ay naging magsisi. O sino po pwede magbasa ng 1 to 10 po muna kayo bilang. 1 to 10. Sino po pwede. So makita po natin anong pagiging magsisi ang nangyayari dito. Sige po, 1 to 10. Okay po. Kayo ang Israel. Nalungkot ang buong bayan ng Israel at magdamag na nagiyakan. Nagbulungan sila laban kina Moises at Aaron. Ang sabi nila, mabuti pang namatay na tayo sa Egypto o kaya'y sa Ilang. Kaysa tayo'y patayin ng ating mga kaaway sa lupain pinagkalhan sa atin ni Yahweh. At bihagin ng ating asawa mga anak. Mabuti pa yung lumalis na tayo sa Egypto at napag-usapan nila na pumili ng isang leader na mamumuna sa kanilang pagbalik. Sina Moises at Aaron ay nagpatira pa na nakikita ng buong bayan dahil sa hinagpis sinunit ni na Joshua na anak ni Nun at Caleb na anak ni Jepune ang kanilang kasuotan. Sinabi nila, mainam ang lupain tiningnan namin, saganang-sagana sa lahat ng bagay. Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupain iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Huwag lamang kayong maghihimagsig laban sa Kanya. Magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga taga-roon. Madali natin silang matatalo. Kasama natin si Yahweh at inapitan niya ang kanilang mga Diyos. Kaya huwag kayong matakot. Ngunit binataang babatuhin ng taong bayan sina Joshua at Caleb. Kaya ipinakita ni Yahweh ang kanyang kaluwalhatian sa ibabaw ng Jordang Sipan. Okay po, ano? So yan po ang nangyari. Ay, meron na bang ibinigay na habol sa kanila? Wala pa, no? Pero ito po ang isa sa mga pinakamalupit na habol, no? Kaya pagdating po doon sa 12 po, ano? Sige nga po, pakibasa po yung verse 12. Ano po ang sabi doon? Dadalhan ko sila ng salo at aalasin ang karapatan sa mana at ikaw ang gagawin kong pangalan ng isang bansang higit sa maraming at makapangyarihan kayo sa kanya. Kaya nakita mo, ano? Ibig sabihin, ano po ang magiging kaparusahan sa kanila? Yung kanila pong henerasyon, hindi na makararating sa lupang pangako. No? Kasi sila ay mamamatay na. Yan, ano? Ayan, dugtong po yung tinali po yung 35, ano? Makikita niyo po dyan yung pagpaparuso sa kanila. 14:35. Ano po nakalagay? Akong si Yahweh ang sabi nito at gagawin ko ito sa masamang bayan ito. Mamamatay sila nito. Yan, ano? So nakakalungkot ano dahil sa kanilang ginawang rebellion, ano? Tapos nakita ko na hinahanap ko kanina. Talaga, meron din talaga silang mga kaparusahan. Ano? Yung Numbers 11 verse 4,
yung kaparusahan po sa kanila nasa Numbers 11 verse 3. Ang pakitingnan nga po. Ay, 33. Tama. 11:33. Yan, pakibasa po. Ngunit bago pa nila ito, ibinuhos na Ang niya. kinakagat po dyan yung karne na pugo. Ano po nangyari? Ibinuhos na niya ang kanyang galit sa Yan. mga kaibigan. Siya'y nagpadala sa pakilakilabot na salo. Yan, no? Nagkaroon po muli na sanib sa kanilang lugar. No? So yan yung nangyari dahil sa kanilang rebellion. Mayroong nagiging pagpaparusa ang Diyos sa kanila. So yan po yung mga nangyayari. Pamilya na tayo, walang may study partner, ano? Anong numbers yun? 14 na po, 1, 2, 30. Yung kanina po minalikan natin pagparusa, hindi ka po nakadutong yan, nasa 33. Reklamo kasi sila dun sa pagkain na mayroon sila. Punta po tayo sa hindi maubos-ubos yung listahan. Nakakailan na tayo chapter 4, puro reklamo na nangyari. Sunod, kung kayo ba kasama itong Israel, kung sasagalan nyo pa, sasamahan sila, puro reklamador ang mga tao. Kaya punta tayo, 16, 1 to 36. Kung mangingilapit kayo, ano na naman mangyayari sa kanila, no? Sige, tingnan natin, ano ba ang hanggang saan na bumababa. Number 16, ano? Makita ninyo, di ba? Hindi puro numero lang ang aklat ng bilang. Ang binibilang natin ngayon, gaano sila kadalas na reklamo. Yan. Teka, basahin lang po natin ay yan, ano, nandyan po yung mga pauhan na ito na sila. Tingnan po natin. Sa 12 na po siguro, no? Tingnan lang natin ano yung mga nangyari. 12 hanggang, sige po, hanggang saan buhay. Ako po. Ito. Itinutawag ni Moises, sinagatan at alirang na anak ni Elias. Ngunit sinabi nila, ayaw namin. Hindi pa sasapahan tayo na inalis mo kami sa lupain mayaman at pagkakit sa lahat ng bagay upang patayin ang gutom dito sa ilan. Bakit gusto mo pang ikaw ay kilalanin namin sinulo? Hanggang ngayon, hindi mo pa kami nadadala sa lupain mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ni nabibigyan ng musukin at urasan sa aming mana. Akala mo ba'y marinig lang mo pa kami? Hindi ka rin pupunta. Dahil dito, nagalit ng husto si Moises at sinabi kay Yahweh, huwag mo po sanang sagapin ang handog ng mga taong ito. Wala akong kinuha sa kanila kahit isang aso man lang. Wala rin akong ginawang masama, isa man sa kanila. Pagkatapos, sinabi ni Moises kay Korah, Humarap kayo bukas kay Yahweh, ikaw, pati ang mga kasamahan mo. Pupunta rin doon si Aaron. Kayo ang mga kasama mo. Kayo ang mga kasama mo ay magdala ng pigilisang lalagyan ng insenso at magsunog kayo ng insenso sa harapan ni Yahweh. Ganon din ang gagawin ni Aaron. Kinabukasan, nagdala mo sila ng insenso at lalagyan nito. Pumunta sila sa may pintuan ng sobrang lipanan. Kasama sina Moises at Aaron. Sige po, ang ganda na lang po. So yan, so ano po ba ang kwentong tinutukan dito ba tumabot po sa puntong ganyan? Si Korah po ay isang mula sa lipi ni Levi, ano? At isa po siya sa mga nanguna ng rebellion na ito. At siya po ay kumuha ng 250 Israelita, no? Na mga pinuno ng mga pamayanan. No? Doon po ay makikita sa verse 2. Para lamang sila ay magkaroon muli ng rebellion. No? Yan, ayaw na nilang sumunod kay Moses. Diba? Kaya yung tinatawag siya, sabi nila, ayaw po namin. Gusto na nilang magsarili. No? Kaya yan, sila ay nagkaroon ng pagre-rebellion at pagre-reklamo na nila. At tingnan namin sa ilan ng rebellion nila.
Kasi nagugutom na naman sila. Gusto nila yung buhay nila dati sa Egypt. Pero masisisi niyo ba sila? Hindi ko rin alam kaya yung panindigan. Kasi kayo man pakainin araw-araw pare-parehong tinapay at pugo, nakakasawa. Kasi hindi ba gano'n naman talaga buhay natin tao? Hindi naman talaga naiiba-iba yung pagkain natin. At ang mahalaga na lang sa atin may makain at makaraos sa ating buhay. Basta kilalanin natin na ito ay galing sa Diyos. Yun ang hindi nakikita ng Israel. Paulit-ulit sila nagreklamo. Hindi nila nakikita yung malasakit ng Diyos sa kanila. Kaya anong kaparusahan? Pakibasa po yung 35. 16:35. Pagkatapos ito ay nagpaula ng apoy ni Yahweh at sumunod ang 250 kasamahan ng Lahat. ng sunod ng Israel. Lahat mong sumama kay Korah, may Korah po ba pangalan dito? Oo. Wala. Wala ang Korah dito. Baka sabihin din sila ako si Korah. Kami may Korah, Father. Iba naman siyang Korah sa atin. Pero lahat sila yung 250 na katao, sila ay tinupok ng apoy. Yan. Kaya pa kayo natin. Tapos na ba ang kwento? Hindi pa. Yan, meron tayo. Numbers 17, 6 to 15. Makikita natin yung iba't ibang mga kwento. At dadaan na lang natin yan kapag ninalikan na natin. Sige, takot ka kayo kasi may kasama rin. Ganoon nga ang sinabi ni Moises at nagbigay sa kanya ng tungkol ang mga pinuno ng bawat isip. 12 lahat, pati ang tungkol ni Aaron. Ang mga ito ay nilagay ni Moises sa harapan ni Yahweh sa loob ng todang tipanan. Kinabukasan nang pumasok sa todang tipanan si Moises, nakita niya ang usbong ng tungkol ni Aaron. Bukod sa usbong, namulaklak pa ito at namunga ng hinog na almendra. Ilabas ni Moises ang lahat ng tungkol at pinakita sa mga Israelita. Nakita nila ang mga nangyari at kinuha na ng mga pinuno ang kanilang tungkol. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ibalik mo sa harap ng kabanang tipan ng tungkol ni Aaron upang maging babala sa mga naging magsi. Mamamatay sila kung hindi sila titigil ng kareklamo. Ginawa nga ito ni Moises ayon sa inuutos ni Yahweh. Sinabi ng mga Israelita kay Moises, mapapahama kami, mauubos kaming lahat. Kung mamamatay ang bawat lumapit sa todang tipanan ni Yahweh, mamamatay kami lahat. Anong verse po yun? 13 po yun lang. Pakituloy na po hanggang 15 dito. 15. Okay, ito po ano masaya na natin sa wikang Ingles, kulang yung ating BTS kaya. Kaya kulang. Hindi ko rin po alam. Sinabi ko sa inyo nangyari. Ito po ang sabi sa 14, yet 40,700 died from the scourge, in addition to those who died because of Korah. Sumuling naparusahan sila. Sila yung napatay kay Korah? Dito po, may namatay uli na 14,700. Dahil sa nangyari sa kanila. Nadala na kaya ang Israel? Siyempre hindi pa. No, tingnan natin. Ito hindi naman ganun kalala. Siguro yung nangyari, may great deal. Kasunod po itong 17, 27 to 28. Ano bang nangyari dito? Meron po ba? Wala po. Wala rin. 27. Wala. Kasi 18 na po. 18 na po kasunod pa. Kamanata yung mga parents. Chapter 18 na po. Ba't po lang tayo wala? Ba't kayo ano lang? Yung mga kasi, meron. Wala. Oo nga, hanggang 13 na. Kahit sa English po saan? Hahanapin ko po ang nila. Wala din po sa telephone. Asaya po na lang. Mas marami pong kwento alam yung Biblia kung nagkala.
Sige po. Nangyari po dito ay mayroon po mga lumalapit doon po sa dakong kabanal-banalan, no? At yung mga nagpupunta po doon ay namamatay. Kaya nagreklamo po ang Israel. Yun po yung nangyari sa bahaging dito. Pakitingnan nga po yung 1635. Pagkatapos ito yan. Samantala, nag-ulan ang siyaw. May tinupo ang 200. Ano po, Father? 29, Father. 35 po. May 36 po ba doon? Yung akin po kasi walang 36. Ayan, nandyan yung mga nawawala. No? Lumipat dyan. Buti na lang. Nakalagay. Nakita din natin. Ano? Kung nga, nasaan po yun yung sinasabi nyo kanina, yung 40,000. Nandyan, di ba? Ako, nandito po sa Yung nawawala kanina nandyan. Mapumunta kayo dyan. Na iba yung bilang ng Biblia nyo. Yan niyo po yung 1636, no? Hanggang 40. Yan po yung wala sa Biblia ko. Pero nakasulat po sa ibaba. Nandiyan makikita. parang yung iba yung ating Ano po? May nagkaayos po kasi na parang ang paliwanag po dito, wala yung message. ang paliwanag po ay sa ayon po sa mga nag-aaral nito, yung bahagi pong iyon ay dito po daw mas mainam na ibubuto. Ano? Hindi na po nila napagdisyonan ng basta gano'n. You know? Marami po, di ba nakwento ko na po sa inyo nung una, may iba't iba pong version ng Biblia. No? Di naman natin nakita yung kauna-unahang naisulat. Ano? Di ko alam ba kayong kumukopya habang nagsusulat, nakatulog, umusad yung pwedeng gano'n. Ano? O kaya naman yung papel na luma na, napunit na, may bahaging nawala na lipat, hindi na talaga malaman kung saan. No? Kaya, base sa mga pag-aaral, nililipat. Pero naka-lista po yan dun sa mga Biblia. Wala po kasi Tagalog natin gano'n, pero may tinatawag pong footnotes. Doon po nakalagay yung mga paliwanag kapag may mga pinagpapalit-palit na lugar. So yan, so basta yan po yung nangyari, ano? Sa 27 to 28, ano? Sunod po, meron pa. Sana hindi nanawa ko na sa Biblia natin ito, ano? Sunod po ay 22 to 13. Yan. Tungkol sa tubig, ano, sa Kadesh. Lugar na kanilang sinasabi na. Pakibasa po. Wala silang makuhang tubig doon, kaya nagpulong sila laban kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa'y namatay na kami sa harap ng tolda ni Yahweh, kasama ng iba pa naming mga kapatid. Bakit ba ninyo kami dinala rito upang patayin ba kasama ng aming mga alagang hayop? Bakit ninyo kami nilabas sa Egipto at dinala sa disyertong ito na wala kahit isang butil na pagkain, igos, ubas o bunga ng punong granada? Wala man ng tubig na mainom. Nagpunta sila Moises at Aaron sa may pintuan ng todang Tipano at nagpatira pa roon. Nagdindi sa kanila ang kaluwalhatian ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moises, dalhin mo ang tungkol na nasa harap ng kabanang Tipan at isama ninyo si Aaron, ang buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa taong bayan at sa kanilang mga alagang hayop. Kinuha nga ni Moises ang tungkol mula sa kabanang Tipan. Inipuin ng Moises at Aaron sa harap ng malaking bato ang buong bayan. Sinabi niya, makinig kayo, mga mapaghimagsik. Gusto ba ninyo mabukal pa kami ng tubig mula sa batong ito? Pagkasabi noon, 2 ulit na pinalo ni Moises ang bato sa pamamagitan ng tungkol. Ang bato sa pamamagitan ng tungkol, biglang bumukalang magtaga ng tubig at nakain ng mga tao, pati ang kanilang mga alagang hayop.
Ngunit pinagsabihan ni Yahweh na Moises at Aaron. Sabi niya, dahil kulang ang inyong pananalig sa akin na may papakita ko sa mga Israelita na ako'y banal, hindi kayo ang magdadala sa bayan nito sa lupain ibibigay ko sa kanila. Nangyari ito sa bukal ng Meriba, kung saan nagreklamo ang Israel laban kay Yahweh at pinakita niya na siya ay banal. Ayan, no? So ito po yung medyo sikat na kwento, no? Ito ang dahilan bakit si Moises nadamay siya sa mga hindi makararating sa lupang pangako. Naipakita ko na po yung itsura ng bato. Ayan, ano? So, hindi ko rin po alam po ito, no? Pero sa tradisyon po sa lugar na ito po yung nasa bansang Jordan, no? Diba na ipaliwanag ko naman kayo na nung malapit na sila sa Moab, sila ay nandoon sa Jordan, no? Saka nandoon din po yung sikat na salaysay ng tawag po doon. Diba doon sa aklat ng bilang, ano? Sa aklat ng mga bilang yun, yung pagkataas ng nung serpent, ano, nung ahas, no? So, dito yun sa aklat ng mga bilang. Diba binabasa yung tuwing pista ng pagtatampok sa kusa manala, no? Aklat ng mga bilang, ano? Kaya dito nang galing yung maganda salaysay. Ngayon sa bansang Jordan din po yung makikita, no? So, ito po yung pinaniniwalaan nilang bato hanggang ngayon ay buo pa rin, no? Kaya parang makikita po ninyo, mayroong hampas, ano? Ilang beses po yung hampas? Ilan po yung nakalit? Dalawa lang po yata. Kung rin ako ang mag-date kasi baka magkakaiba po ulit yung Biblia natin. Ano? So, ilan po ba talaga? Dalawa. Ano? Kasi ito pong bato ay dalawa po yung uka. Ano? Inisip ko po tuloy kung saan no? Kaya ito po, ano, sa kanan, sa kaliwa. Hindi na po mas makikita yung... Nasaan po yan, Father? Sa Jordan. Nasa Jordan po. Ayan, dito po ay... Kaya kung makita niyo po, ano, dalawa po yung uka ng bato. Ayan. At hindi lang po yan basta bato, ano? Ayan, kung makita niyo po, may uka po yung bato. Ang laki ng bato. Nakaano na po yan, Father? Naka-isang bahay po siya. Hindi po luka yung bato, ano, nandun pa rin sa lugar at dumadali pa yung ang tubig. Makita niyo po yung tubig, no? Nakikita niyo, napakalinaw po, ano? Ibig sabihin hanggang ngayon iniinom po nila yung tubig. Ganun sa kalinis, no? Talagang tubig ngayon. Isipin niyo, may mga bahay na po nakapaligid. Pero dun sa bukal na yan, hindi niya po kalinis yung tubig na dumadali. At, yan, ganyan po kalinis, no? Tanong na tanong, ibig sabihin, hindi siya malabong tubig, no? Sa atin yung mga deep well nga, no? Di ba iba malabo? Ito, tingnan niyo po yung bukal, no? Tanaw na tanaw yung nasa yan, crystal clear, no? At hanggang ngayon po, meron pa ako ng tubig na galing dito, ano, nasa kwarto. Sana ay maalala kong galing na. Father, hindi mo mga makikita. Ay, hindi ko na po maiinom na kasi na matagal na ng biyahe. Pero nung nandoon kami mismo, ininom po namin ito, malamig, masarap ang tubig, no? Siyempre, halos isang taon na po yung nakalipas, no? May isang taon na, kaya hindi na po magandang inumin ngayon, ano, remembrance ko na lang talaga. Pero nandun kami ininom talaga namin, Ano po lasa, Father? eh, masarap po na malinis sa tubig, parang tubig po galing ng bundok. Ano talaga, mineral water. Yan. Yan po, pinag-iwanan na kasi hanggang ngayon talagang bumubuka ng tubig. No? Yan. So, ito po yung nangyari doon. Pero, tingnan po ninyo yung kwento na yan, may parusa pa rin. Ano, bakit? At saka, mga ganda daw po ng pagsasanarawan. Di ba? Ano po bang sabi kay Moises na gagawin niya? Ano po yung pabiling-bilinan sa kanya? Dalhin mo ang football. Pinapadala yung football sa amin. Nasa harapan ng iban. Ay, hindi, ayan. Ano pong gagawin daw niya? Ito, verse 8 po. Tingnan niyo ulit. Sabi na, ang dali niyo tungkol. Pero pagdating doon, ano ang gagawin ni Moises? Ano pong sabi? Kasama ang Si Aaron tapos. bayan. Ano pong gagawin pagkatapos? Sasalita sa Magsasalita. Yun po ang pabiling-bilinan
siyang magsasalita doon sa harapan para bumukal ang tubig. Pero anong ginawa ni Moises? Hinampas niya. No? Ilang beses hinampas? Dalawa. Sabi po sa ng mga komentaryo, yung isa lang tanda na ng kawalan ng pananampalataya. Diba? Isang beses lang niya hinampas eh. Tapos ano yung ginawa niya? Dalawang beses hinampas. Ibig sabihin talagang parang nagkulang siya sa pananampalataya at sa pagkakataon yun. Eh sa dami na po ng pinatunayan ng Diyos kay Moises. Diba? Nakakausap na siya ng harapan, sila'y nahati yung dagat na pula, sila'y nakatawid, sila'y binibigyan ng pagkain, araw-araw. Pero sa pagkakataon nito, nagkulang pa rin ang kanyang pananampalataya. Kaya talagang ito po'y sineryoso ng Diyos. At ano ang nangyari? Siya hindi makararating sa lupang pangako. Kaya, paano po bang magiging tawin na kwento? Unahan na natin. Sabi ng salita, anong ginawa niya? Hinampas. Ngayon, ano po ba magiging tawin na kwento? Ang pagpasok po ng Israel sa lupang pangako, mangyayari pa sa aklat ni Joshua. Hindi po sa aklat ng Deuteronomy. Anong pinag-usapan natin kanina? Saan siya mamamatay? Ngayon, kapag doon po sa tuktok po nung nakakalimutan ko. Ano pong pangalan ng bundok na itinaas yung serpent. Ang tawag po ngayon ay tinatawag pong Mount Nebo. Wala po ata sa Biblia yung pangalan nila na natuntun nila kung alin yung lugar. Yung po talaga kabundukan nun ay nakaharap po talaga sa Israel. Hindi po, ito po yung sa Jordan ito. Malapit po ito dun sa bato na pinuntahan. Kasi dun po sila magtatapos sa yung Mount Nebo po taas, bababa po sila, ang mapupuntahan po yung Moab. Yun na po yung hanggang patungo sa lupang pangako. No? Yan. Ngayon, dito po sa Mount Nebo, dahil yan po yung napakataas na lugar, diyan na po makikita ni Moises yung lupang pangako. Pero malayo siya. Matatanaw lang, pero hindi na niya mararating. Isipin niyo pagkatapos po na lahat ng ginawa niya sa Israel, dahil sa kanyang naging kasalanan, siya po ay hindi na binala na makita ang lupang pangako. Yan. Interactive po ulit tayo. Ayan. Ganito po ang itsura ng Mount Nebo. So ito po yung pinakabundok po. Yan. Tapos yan po, makikita po ninyo yung kalupaan. Makita niyo, di ba, walang kadamo-damo. Walang masyadong puno. Ang Israel po, banda nandoon, paglagpas po kasi iyon po yung tinatawag na, ayan, ito pong maputing bahagi na ito, yun na po yung tinatawag na Dead Sea. Yun po yung kanilang parang boundary. Sa kabilang pampang po ng Dead Sea, yun na po ay Israel. Tapos dun sa bandang kanan po, wala naman po Dead Sea. So yun po yung kanilang land na parang pagitan. So, ito po yung Moab na tinatawag. Yan pong kalupaan na yan. Diba? Kaya plains of Moab, kapatagan ng Moab. Kasi nasa baba siya no bundok na ito. So diyan na lang po nakita ni Moises ang lupang pangako. Kaya wala sa bundok. Wala po kasi wala rin po masyadong ulan dito. So yan po ay desierto. Tapos, kaya nagtayo po sila ng bantayog doon, kagaya puno, simbolo puno, serpent. Nanduro po yan sa tuktok ng kabundukan. Yan po yung parang simbolo ng gamot. Diba? Kasi nga doon po yan ang galing. So yan, marami po sa aklat ng bilang. Yan, may mga lugar. Yan, ganito po. Yan ang itsura. Talaga puro lupa. Wala rin nakatirang tao. Kasi wala rin kumukuha ng tubig sa lugar. Lalakad ka pa, pupunta dun sa pinanggalingan po namin na kuha na ng tubig. Doon may mga nakatira sa paligid nun. Mabubuhay sila kasi may pagkukunan ng tubig. Ang naman yung dumalag. Punta na po natin yung Banghuli, bago po tayo mag-iwayo. Inabot na po tayo ng gabi dahil sa kanilang pagdariman. Nakita niyo yung
pa lang, wala pa tayo sa mga magandang nangyari, hindi naman po siguro natapos lang itong libro na ito. Yun yung isang oras na tayo nabot, puro reklamo pa lang ang tinitingnan natin. Kaya, 21 po tayo. Punta po natin yung 21, 4 to 9. Mula sa bundok ng Jordan. Yan, sige po. Mula sa bundok ng Jordan, patuloy ng Israelita patungong dagat na ulan upang iwasan ang Edom. Subalit na sila sa pagsisikot na paglalakbay. Nagreklamo sila sa Diyos at kay Moises. Inilabas mo ba kami sa Egypto upang mamatay lamang sa ilang na ito? Wala kaming makain ni Manhum. Suyang-suya na kami sa walang kwentang pagkain nito. Dahil dito, pinadalahan sila ni Yahweh ng mga makamandag na ahas. Ayan. At maraming Israelita ang natuklaw ng may ito at namatay. Kaya lumapit sila kay Moises, sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Panalangin mo kami na kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Nanalangin niya si Moises para sa Israel at ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas sa ganito. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sino mang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Ganun nga ang ginawa ni Moises. Kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumitingin sa ahas sa kanto at hindi na namamatay. Yan, ano? Sige po, pakituloy na po. Meron pa po ba? Wala na po. Wala na. Okay. So, yan ano. So, yun na po ang nangyari. So, nakita niyo naman yung larawan ng lugar, ano? Ang kwento. Iniakyat po doon para talagang makita po ng mga tao. So, ano naman problema nila? Yung pagkain talaga, no? Nagreklamo na naman sila. Kaya ano naging parusa? Pinadala sila ng pero nakatutuwa ko talaga sa Diyos. Tingnan niyo. Kahit siya po yung nagpadala ng kaparusahan, siya pa rin yung nagbigay ng kaligtasan sa kanila pagkatapos. Kaya ito po, ginagamit ito talaga na larawan. Yung, ano po sinabi ng itsura? O yung ahas, tapos nalagay po sa isang kahoy po. Kaya yung po yung larawan, mayroon pong sabitan, tapos mayroong ahas na nakalagay. Kaya yun po yung simbolo nga po ng gamot. Lahat po lang tumingin dito, anong mangyayari? Gagaling. O kaya, parang ito po ay nakikita na parang tawag po doon ng typology, no? Paunang larawan ng mangyayari sa krus. Kasi tayong mga Kristiyano, saan ba tayo tumitingin? Hindi na sa ahas. No? Kundi dito na sa larawan ng krus. No? Sa tuwing tayo titingala at titingin dito, tayo ay maliligtas. Kaya, yan. Kaya medyo mahalaga po itong bahagi nito na aklat ng Biblia. Kaya may mga katanungan po ba kayo ngayong gabi? May reklamo po ba kayo? Kahit gano'n kayo ang buhay, wag? Bagkos anong kinakailangan. Palagay niyo ano yung kabalitaan ng mga ito. Magpasalamat. Salamat at paano ka magpapasalamat. Ibig sabihin, nagtitiwala ka pa rin sa Diyos, di ba? Kahit mahirap ang buhay, no? Bagamat marami pwede natin ilagpas yung hinaing natin sa Diyos, no? Pero kahuli-huligan dapat, magtitiwala ka pa rin sa Diyos. Ito mga Israelita, kakaiba yung reklamo nila. Nawawala na sila ng pananampalataya sa Diyos, no? Dahil sa pagkain. Puro pagkain ko yung natin. Opo. Pero yun lang naman kasi buhay nila dati. Wala naman po sila cellphone dati, no? Wala naman sila, walang papasalan. Wala rin siguro silang magandang damit kasi nga naglalakbay sila, no? Talagang pagkain na ang iniisip nila noong panahon yun. Pero yun, reklamo pa rin ang reklamo kahit meron naman na doon. Ano? O tayo, siguro, mas magagamo ng mga pagkain ngayon. Ano? Ano ba mga pagkain nyo kapag mga handaan? Kaya wala na talaga tayong karapatan. Then, ano po yung tanong? Kaya po, para lang po mabuo yung kwento sa isipan ninyo, no? Nandito po pala yung pangalan ng Mount Olympus sa pangalan. Punta po tayo sa Deuteronomy chapter 32. Para lang alam ninyo kung anong nangyari kung sa kabundukan na tinutukoy natin kanina. 32. Verse 48 to 52. Kapag wala po sa Biblia ninyo,
sa susunod nyo na pumasahin. Ano nila? Meron. Sino po pwede? Sino pong makabagbag damdamin niya makapagbabasa? Kasi awin ko ito. Ayan, tayo po at basahin po ng with feelings. Ano? Tingnan natin yung mangyayari. 48. Nag-awin yun, sinabi ni Yahweh kay Moises, umakyat ka sa Abarim, sa bundok ng Nebo, na sakop ng Moab, sa tapat ng Jericho, at tanawin mo ang Kanaan. Ang lupain binigay ko sa mga Israelita. Doon ka mamamatay sa bundok na yun, tulad ng nangyari kay Aaron sa bundok ng Hor, sapagkat inuway ninyo ako sa harap ng bayan Israel nung sila'y nasa tabi ng tubig sa Meriba, Aden, sa ilang ng Sin. Hindi ninyo pinakita sa mga Israelita na ako ay banal. Matatanaw mo ang lupain ibibigay ko sa bayan Israel. Ngunit hindi mo ito mararanasan. Okay na. So, sa bundok na Nebo, pinakit ka doon. So, yung pinakita ko pong larawan sa inyo kanina, yun yung larawan na nakita ni Moises sa lupa pangako. So, yun ay nakita niya. So, sabi kayo ba yun? Ito na ba yun? Pangkari, puro lupa na nakikita ko. Pero napakahalaga sa kanila, no? Yung lupa yun. Ano pong lugar daw po na lupang pangako, yung kanilang kaharap? Ano pong sinabi? Yan, ano? Lungsod po ng Jericho. Nung panahon po yan, may pangalan na yung lungsod na yun, ano? Pangalan nga po ay Jericho. Lungsod ng Jericho. At yan po ay tinuturing na isa sa mga pinakamatatandang lungsod sa buong mundo. Kasi isipin ninyo, anong taong naisulat itong aklat ng Deuteronomy at Numbers. So napakatagal na. Pero isa yun, identified na nila yung lugar na yun. Ang tawag ay Jericho, ano? At kung ano po yan, parang fast forward natin ang story, may mga nakatira na ng panahon na. Kaya nga, bago sila makapasok sa lupang pangako, sila po ay nakikipag-digmaan. Ano? Yan, yung aklat na yun po, yung lugar na Jericho. Ano po bang iba pang mga pangyayari niyan sa bagong tipan naman po? Ano? Ito pong lungsod ng Jericho, sinong tauhan yung naalala nila? May tao po, maliit po siya, medyo panlay. Yung pangalan niya, si Zacchaeus. So, dyan po makikita yung kanyang puno ng sikamoro na kanyang inakyat. Hanggang ngayon punta po kami sa Jericho, hindi ko lang po na-picturean kasi. Ano ba yung puno pa? Wala na yung puno. Kasi hindi naman nila napangalanan kung ano yung puno. Pero hanggang ngayon marami pa rin puno ng sikamoro. Ano? At mayroon pong bunga yung sikamoro na nakatayo. Puno, yung bunga po ng sikamoro ay parang mani. Isipin niyo po yung nagaraya. Nagaraya. Isipin niyo po, hindi, yung buong mani ng nagaraya. Parang gano'n siya na mani, pero buo, kasi nagaraya, balot lang yung nasa labas. So yung bunga niya, gano'n na itsura. Yun yung buong kakainin mo na naman. Prutas yata. Classification niya. Meron din ang lasa para po kayo kumakain ng nagaraya. Yun ang puno ng sikamoro. So, mababang puno lang din po siya. Hindi po siya yung talagang nakakakyan. Sapat lang kausap ni isang tao matangkad sa kilid. At nagkalit nga po siya doon sa daan. Hindi ko lang alam kung gano'n nakatanda yung puno ng sikamoro nandoon sa kalsada. Kasi malamang naman po yung mga daan ng araw, yung pa rin yung daan hanggang ngayon. At sinimento lang. Hindi naman babaguhin na yung pagkakaano ng daan sa aklat ng Jericho. Bukod po dyan, nasa lungsod din po ng Jericho yung tinatawag na bundok kung saan nanalangin si Jesus ng 40 araw. Tawag po ngayon ay Mount of Temptation. Doon sa pangulukan sa Jericho. Siya po yung lugar na natanaw ni Moises mula sa bundok ng Nebo. Kaya may katanungan pa, tuwing pagkakataon para magreklamo. Napakainit ko sa buhay na hindi tayo reklamador. Kundi kahit may paghihirap, ditiisin yung konti hirap, makakaraos din naman. Kasi di ba kung bawal, sabi nga sa Bible, bawal mag-reklamo.
Pero ngayon Hindi, wala naman sinabing bawal. hindi po, parang ganun ang dating. Parang ganun po natin. Pero sa panahon natin ngayon, kapag mayroon tayo dapat, may karapatan tayo, dapat isapinig natin yung reklamo natin. Ay, opo, sa kapwa-tao natin. Kasi, para syempre, nag-iiba po yung yung panahon. Nung araw, sa Bible, yung, kumbaga, pag nagreklamo tayo, kasi binibigay na nga ng Panginoon ng lahat, pero marami pa rin nagreklamo. Pero ngayon po, nag-iba talaga panahon, nag-iba rin ang tao, lalo na sa government natin. Yan. So, kailangan po talaga isapinig. Ay, opo, ibang usapan. Ibang usapan naman. Pero, parang ganun na din po, kaya lang nag-iba talaga ang panahon. Binibiro ko naman po kayo na bawal ng reklamo. Di ba, ang sabi ko na, parang malinaw na tayo kayo malito. Ang sabi, ang pagreklamo po kasi ng Israel, tanda ng kanilang kawalan ng kalagayan. So tayo po, sa panahon natin ngayon, alam niyo sa panalangin, pwede po kayo magreklamo sa Diyos, no? So, magtatanong po kayo, Panginoon, masama po talaga loob sa pangyayari ito. Pwede niyo pong buksan ang lahat sa Panginoon. No? Pero ano po yung tanda na yun? Nagtitiwala kayo sa Kanya. Kasi sa Kanya niyo po dinadala yung inyong mga hinahin. No? Kaya hindi po kayo pasasabugan ng apoy. Ano? Pwede niyo matanong, Panginoon, ba't ba ganito yung nangyayari sa pamilya namin? Ba't biglang may nagsasakit? Bakit parang ito? Wala pong masama doon. Kasi yun ay tanda pa rin ng pagtitiwala. Hindi po katulad ng mga Israelita na ba ginagawa nila? Talagang kinakalaban nila ang Diyos. No? Kaya nga anong tawag bilang naman reklamo, ang tawag ay rebellion. Para lang maging malinaw ka. Tapos, ikalawa po, tama po yung sinabi niyo mga, dapat yung pagdating naman sa kapwa-tao natin, ipaglaban natin yung ating mga karapatan. Pero huwag din naman po sa sobra. Sa mga malalaking bagay pa ibawas sa gobyerno, no, kaya na-agrandado po talaga tayo. Pero yung sinasabi ko po kanina minsan, may mga maliit lang naman po na bagay, hindi naman na dapat pagkagalitan pa. No? Kung minsan din naman sumusobra tayo. Kaya halimbawa ano ba mga halimbawa? Parang halimbawa, may nakapalabas po kayo ng simbahan, may nakakapak ng paa ninyo. Aray, paa yun. Ano? Kaya mo lang sabihin ako, ay sister, natapakan mo ko. Iba talaga naman, nagagalit sa kanya. Diba? Para pa gano'n, maliit na bagay na mapagbibigyan naman. Ano? Kaya, pero yung malalaking bagay talaga dapat nakikipaglaban tayo. Alam niyo naman, kahit ang simbahan nagsasalita kapag inustisya ang pinag-uusapan. Pero yung sabihin yung mga bagay kayo na magtitimbang na ano ba yung mapapalipas na lang. Ano? Sana ay mapalipas din na. Para na sa po, iiwan po, hindi na rin po lahat. Opo, nalalampasan natin kanina, pero pag inaral na natin, mamamatay na si Aaron dito sa aklat na ilaw. Hindi lang natin nabasa kasi tinalo na natin, nataanan natin yung isang chapter. Kasi parang hindi lang siya nababanggit sa mga ilan. Oo, yung mga sunod. May isang chapter po sa pagitan nito na hindi nakalagay sa ay kumano. Kaya, nung mamamatay na si Moises, sino pa sa kanya? Paano pa pong katanungan? Wala na po talaga. Sige po, para tayo po, kayo po yung makabantay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at sandali po natin para tayo tinuro ni Jesus sa ating tayo ng lahat. Manalangin, sumasalangit ka, sabayin ang ngalan mo. Mapapalagi ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin na araw-araw, at tawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagkatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ikaito sa puso, at ikaw kami sa lahat ng masama. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Panahin kayo ng mga Panginoon Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Salamat po. Thank you, Father. Ano nga po mga, ano po yung title ng aklat na ating pinag-aralan? Sa wikang Hebreo po. Ay, ano po, in the desert. Yung original po yung
kuwan niya. Benny Bar. Dennis ba? Benny